Viral na viral po ito, mga kababayan. Diyos ko po, nakakakilabot po ito. Bansang Madagascar, nag-people power po. Ang nanguna mga Gen Z, mga kabataan, at mga mamamayan nito. Ngayon po, dahil po sa korupsyon na nangyayari po, gaya ng ating bansa, ang ginawa po ng Madagascar, yung military po, ang nag-take over, nag-military coup dito. Ang tanong po mga kababayan, marami po kasing nagtatanong, hindi daw malayo na mangyari ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Baka magaya tayo sa Madagascar na ang nag-take over military. Naku po mga kababayan, ngayon ang dami pong bali-balita na umaapoy yung mga retiradong mga militar, mga general, mga sundalo na nag-retire na, pati mga nag-resign na, pati mga grupo ng guardians na pinamumunuan po ni Gregorio Honasan. Bali-balita po kasi mga kababayan na meron talagang military coup or kudeta. Sinabi na rin yan ng AFP. Huwag niyong sabihin peke yan. Balitang-balita yan. Sinagot na po ng AFP yan. So ngayon, itong Madagascar, talagang digmaan talaga dito mga kababayan. Mga sundalo po ang nag-take over sa gobyerno at pinalayas po yung Pangulo. Ito po, panoorin nyo. Nakakatakot po ito. Nakakakilabot na balita ito. At mamaya, pag-uusapan po natin yung kalagayan po ng bansa natin gaya dito sa Madagascar. Nalaganap po ang korupsyon. Ang mga pinuno doon, mga opisyal ng gobyerno, mga kawatan, gaya dito sa Pilipinas sa puro kawatan at wala pong nangyayari na hustisya at laganap pa rin sa kasalukuyan na ginagawa ng Blue Ribbon Committee, binasura na. ICI, halatadong merong kinikilingan at talagang meron silang tinatago. Ang hiling ng taong bayan, pati ang malaking reliyon na Iglesia ni Cristo, ipubliko ang ginagawang investigasyon. Pero anong ginagawa ng ICI? Wala po. So ngayon, papakita po natin itong nangyayaring kaguluhan sa Madagascar. Terry has taken charge of the Indian Ocean island, an army colonel said on Tuesday, after President Andry Rajoelina fled abroad during a standoff with youth-led protesters and security forces. Protesters had gathered in the capital Antananarivo's 13 May Square as the military appeared on stage. Colonel Michael Randrianirina, who led a mutiny of soldiers joining anti-government Gen Z demonstrators, said, yan mga kababayan, yung mga military sumama po sa protesta ng kabataan sa Madagascar at yung kanilang presidente doon napalayas po. Talagang nakakakilabot po ito. Military ceasefire. Madagascar, military coup yung nangyari, mga kababayan. So marami pong lumalabas sa balita. Pagpatuloy po na nangyayari po ang mga ganitong sitwasyon sa ating bansa na puro korupsyon, puro pagtatakip, baka daw mangyari po ang nangyari dito sa Madagascar. Ang bansang Pilipinas ay babalutin daw at gigimbalin ng puro protesta. Kita nyo po ang Madagascar, yung mga kabataan, nagising. So ngayon, napalayas at talagang tinake over ng militar. Kita nyo po mga kababayan, no? Nag-join yung military sa people power. Kasama po nila. Nakakakilabot ito. Quote, "We have taken power" on national radio. He added the military was dissolving all institutions except the lower house of parliament or National Assembly, which voted to impeach Rajoelina minutes earlier. Young protesters outside the capital's City Hall praised both. Yung pangulo nila si Rajoelina.
pina-impeach po nila, mga kababayan. Yan po yung nangyari. Talagang nakakakilabot po ito. Talagang marami pong nagsasabi na pag ganito patuloy na nangyayari sa ating bansa, yung korupsyon, itutuloy-tuloy nila at patuloy nilang pagtatakpan ang mga kurakot na mga buhaya. Sabi po ng mga eksperto, baka mangyari din daw sa Pilipinas ang military takeover. Naku po, nakakagulat po ito, mga kababayan. Ito po, kita nyo po, talagang magugulat kayo dito. Nepal to Madagascar, youth protest spark military. Naku po, mga kababayan. Isipin nyo, from Nepal to Madagascar, pinabagsak nila yung gobyerno dahil sa wala na pong tiwala ang taong bayan sa kanilang gobyerno dahil puro kurakot. Gaya dito sa Pilipinas, mga kababayan, puro kurakot. Both the impeachment and the military takeover. C'est une très bonne nouvelle pour nous, pour les militants, pour le... O yan, mga kababayan. Ano masasabi nyo? So ngayon, i-check po natin itong pag-uusap po ng balitang ito. Kung ano po ang mangyayari. Nadagdagan po yung mga bansa na yung kanilang mga citizen ay hindi na sumasang-ayon sa nagiging patakaran ng kanilang pamahalaan at nagsagawa ng kaliwat ka ng mga kilos protesta. Ang pinatutungkulan ko po, Prof, ay itong pangyayari po dyan sa Madagascar. Kung saan yung nanguna dito sa nagprotesta, ang tawag nga sa kanila is Gen Z Madagascar, kung saan nakita na rin natin ito na yung mga kabataan ang nanguna sa iba't ibang panig sa mga kapitbahay natin na bansa, no? Nakitang natin na naging maras din yung kanilang kilos protesta. And ang inirereklamo nga nila ay matagal na ay itong kahirapan, korupsyon, kakulangan ng serbisyo sa publiko at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. At ang pinaka-latest ngayon ay sinasabing tumakas sa bansang Madagascar ang kanilang presidente at nagkaroon ng kudita. Military ngayon ang nag-take over na po sa ating government. May pagkakahalintulad po ba sa tingin po ninyo itong mga kaganapan ngayon? O talagang masyadong resilient lang yung mga Pilipino kasi sa kanila ilang linggo lang itong nampiyas sa atin na matagal na ang mga sinasabi, naririnig natin na mga patungkol sa issue ng korupsyon, mga katiwalian, hindi tamang mga patakaran at mga pulisiyang pinapatupad po, Prof, at mangyayari ba sa atin yung mga ganito senaryo na magkaroon din ng umabot sa punto na ang military din ay pumanig na sa taong bayan at magkaroon nga ng pagbabago sa pamamahala? Well, iyan ay isa sa talagang magpapabago dito sa landscape natin pampolitika at the moment, because you see why the people power revolution 1 and 2 succeeded. It's because of the generals and the military men who turned their backs against the government. I'm referring to Secretary Enrile and General Ramos during EDSA 1 and Angelo Reyes during EDSA 2, no? So napakalaking factor yung military, no? When the people feels that the military is on their side, no, and that they completely turn their backs against the government, nagiging mas malakas at masidhi yung pagkakataon at yung kagustuhan ng mga mamamayan na talagang itapol down na, i-oust na yung pamumuno, no? Because dito sa atin, mga kababayan, alam niyo naman yung situation. Kaya tahimik po yung AFP. Bali-balita po, nasapalan din ng bilyon. Di ba, nabalita yan at inimbestigahan sa Senado. 15 billion na ghost project ng TICAS. Wala din pala. Kaya sinasabi nila, kaya tahimik yung AFP, hawak po ng mga kawatan ng sindikato sa gobyerno.
Pati pulis, hawak din nila. Kaya sinasabi din ng iba, malayo na mangyari na yung pwersa ng militar at PNP mawawala yung suporta dito sa mga kawatan na ito. Nakita nyo naman mga kababayan, yung star witness na sinasabing mastermind ay gagawin nilang witness protection program, mga kababayan. So, ang nangyari, sinasabi nila malayo. Pero marami pong nagsasabi na yung mga dating general ng AFP, Marines, Scout Rangers, mga dating general ng mga PNP, meron po silang binubuong kudeta or military coup. Gaya dito sa tinatawag na Madagascar, nagrebelde po yung mga kabataan. Dahil po galit na galit po sila sa korupsyon. Tignan nyo po sa atin, galit na rin yung mga kabataan, tayong mga Pilipino. Dahil sa nangyayari na hindi mabigyan ng maayos na kabuhayan ng mga Pilipino, walang maayos na mga project, walang kahit anong naipatayo, tapos malalaman natin, sobrang nakawan yung nangyayari. O nakita nyo po, bilyon-bilyon po, trilyon ang nangyari. Lahat ng project ng gobyerno may kawatan. Kung makikita nyo, mga kababayan, yung nagaganap ngayon, wala po, nililihim nila yung investigasyon ng ICI. Binasura din ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga po, bistado na may pinagtatakpan. Yung ni Marcoleta, si Gutesa, binaliwala, hindi nila pinapansin. Pero pagka yung tumutukoy po sa mga senador, abay kala mo mga gutom, nakala mo may bonus sa December yung mga gawain nila. So ngayon, itong Madagascar, mga kababayan, tinake over ng military. Nag-people power po sila laban sa kanilang gobyerno dahil sa puro corrupt ang nangyayari, mga kababayan. So eto na, ituloy pa natin. Alam nila na yung magpoprotekta supposedly sa gobyerno, okay, at supposedly sa tao, no, kaalyado na nila or nasa kanilang side na, no. So it's really a big barometer, no, and even when the military will turn their backs against the government, I think that will be the tipping point, no. Pero the way I'm seeing it right now, medyo problematic yung ating what do you call this, yung ating gustong mangyari. Dahil kung titingnan natin, we are against corruption. Isipin nyo mga kababayan, no, libo-libo yan. Sa atin, yung mga nagrarally, wala man lang 1,000. Yan, no, halos lahat po ng kabataan ng Madagascar ay nagising at nagprotesta laban sa kanilang gobyerno. Dahil po sa nangyayari na korupsyon sa kanila. Hindi nagbibigay ng tamang serbisyo. Puro korap, puro pagnanakaw ang nangyayari. Kaya nangyari, kinampihan po ng military ang taong bayan doon sa Madagascar. Ayun, yung pangulo nila napalayas. So maraming nagtatanong, posible ba na mangyari po sa Pilipinas ang militar ang mag-take over? Yun po yung tinatanong nila, mga kababayan. Pero sabi nila, meron talagang mainit na mga nagsusulong ng kudita. Yung mga retired general. Galit na galit sila, mga kababayan. So ito talaga yung nangyayari ngayon. We are against something, pero we are not really against someone. That's the problem, diba? Sila kasi alam nila, ang kalaban nila corruption, at ang alam nila kung sino yung tatanggalin kasi siya yung pinaka-ulo ng corruption. Kumbaga parang removing the problem is synonymous to removing the person. Diba? Sa atin kasi, galit tayo sa corruption pero hindi natin maisigaw nga. Sabi ko nga kanina, hindi natin masigaw na tanggalin si BBM, no? Because ayaw natin na yung papalit ay Duterte. Diba? So,
that's the thing, no? Wala pa tayo doon sa level na may unifying element tayo na kung saan magiging magkakaisa tayo. Ayun mga kababayan, tama po ang sinasabi po ni Professor Froilan Calilang. Sa atin po kasi parang malabo pa na mangyari dahil kanya-kanya. Iba't ibang kulay yung nangyayari. May kulay pula, pinklawan, dilawan, bangagan, kulay itim, kulay puti. Hindi natin malaman kung sino ang kulay ng Pilipino. Meron kasing kinikilingan. So, ang nangyari, kaya yung iba ayaw nila si Sara Duterte. Pero karamihan gusto si Sara Duterte. Majority ng mga Pilipino. Hindi lang binabalita ng media. Pero ang totoo, si Sara Duterte ang number 1 na politiko na gusto ng taong bayan na maging Pangulo. Kaya yung iba, ayaw nilang masabi na BBM resign, mag-resign ka na. May nagsasabi din pero hindi lahat. Kasi nga, ayaw din nila na si Sara yung pumalit. Kaya kita nyo makakaliwa, bakit ipapalit si BP Sara? Stop election daw. Kung ma-impeach si BBM, wag daw si Sara. Siya yung vice president Di ba mga kababayan? Nakakakilabot ito. And any revolution that is not grounded on unity and commonality of purpose is of course deemed to fail, no? Hindi magtatagumpay kahit ano pang revolution na yan kung hindi talaga tayo magiging unified sa purpose and intent natin. So, mangyayari dito is may mga pockets of resistance every now and then, may mga gagawin siguro makilos protesta every now and then, pero hindi magkakaroon ng parang unifying element, no? Hindi talaga magkakaroon ng isang solid na groundwork yung ating gagawin. Alam nyo mga kababayan, totoo yan. Hindi magtatagumpay ang mga rally-rally na yan kung kanya-kanya. Meron dito, meron doon. Walang unity, nag-aaway pa sa rally. May dilawan, bangagan. May pinklawan. Paano magkakasundo mga Pilipino? Sa rally pa lang nag-aaway na. Hindi alam kung ano yung mga sinisigaw. Meron kasing kulay-kulay. Kung gusto nyo nang mabago ang Pilipinas, mag-isang dibdib kayo. 'Di ba? Gusto nyo mag-rally, ayaw nyo namang magkasundo. Gusto nyo mawalang korupsyon, ayaw nyo namang magkasundo-sundo. Nag-aaway-away naman kayo. Di ba mga kababayan? Yun po yung wala sa Pilipinas. Yung iisang layunin. Dito kasi iba-ibang kulay. Diyan kasi sa Madagascar, Nepal, alam nila kung sino ang kalaban nila, yung korupsyon. Dito kasi, may kanya-kanyang kulay kasi. Di ba mga kababayan, ikaw pinklawan ka. Yung isa bangagan, yung isa kung ano-anong pangalan. Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, pagka matuwid ka, kalaban ka. Pero pagka sumama ka sa korupsyon, mabango ka. Di ba ganyan ang ginagawa ngayon? Pero pag binangga mo sila, kalaban ka. Tignan yung ginagawa kay Sara. Kung ano-anong mga kaso ang ginawa. Lumabas yung si Diskaya. Ayaw nilang paniwalaan kasi nga natatamaan yung pinsan niya. Natatamaan si kumpadre. O nakita nyo naman mga kababayan, di ba? Nakakalungkot ito. Na mga protesta kasi nga magkakahiwalay pa rin yung ating agenda. Iba yung iniisip ng bawat isa. Ito ang gusto kong isulong, ito na dapat siya yung magiging pangulo, ito yung papalit. When in fact, the Constitution is very clear. If ever there will be a vacuum in the presidency, the Vice President will have to sit down. And this is something that they cannot accept. No? Tama. Kasi ayaw nilang aminin, ayaw nilang tanggapin na pag si BBM bumaba, napababa, napa-impeach,
ayaw nilang tanggapin na yung Vice President ang mauupo. Ayaw ng mga makakaliwa. Gusto nila sila yung uupo. Snap election daw. Wag daw si Sara. Iba na lang daw. O, kita nyo. Meron bang magtatagumpay na ginagawa nilang rally kung kanya-kanya naman yung layunin? Kanya-kanyang interes. Sundin nyo ang Constitution. Si Sara ilagay nyo. Kasi yun ang napapaloob sa saligang batas natin sa Constitution. Mamaya, baliktadin nyo na naman yung Constitution, mag-aaway na naman ng mga Pilipino. Diba, mga kababayan? May kanya-kanyang bagahe kasi. And yun yung yun yung sa tingin ko kakaiba dito sa mga ibang bansa natin. May mga Gen Zs tayo, I think they're very fiery about it. Pero I think hindi tumutugma doon sa klase ng Kita nyo, mga kababayan, no? Napakarami, puro kabataan. Ito rin yung sinasabi ni Chavit Singson, Nasa kabataan yung kapangyarihan na mag-people power. Ito yung sinasabi ni Chavit Singson. Kung magising lang ang mga kabataan, alam na. Kita nyo ang Madagascar, 1 linggo lang na nabago nila yung sistema ng gobyerno nila dahil sa korupsyon. Kahit sino kasi, mga kababayan, mapapaisip ka na isipin nyo, 3 years pa lang, puro korupsyon ang nangyari. Wala man lang kahit poste na naipatayo, kahit bahay ng kalapati, puro bagsak na mga tulay ang nangyari. Puro corruption sa baha, sa flood control. Napakarami na corruption, mga kababayan. Kaya tignan nyo Pilipinas. Rally dito, rally doon, pero walang nangyayari. Yung hinihiling natin na hustisya na makulong yung mga kawatan, wala pong nangyayari kasi nga may pera sila. At talagang hawak po nila yung sistema. Yung batas, kaya nilang baluktutin kasi nasa kapangyarihan sila. Yan po yung mga nababasa natin sa komento. Nakakalungkot lang. Ng replacement na gusto nila yung constitutional succession na meron tayo at the moment. Opo, masyado bang grabe na yung division natin sa Pilipinas? Nagkakaisa lang doon sa labanan ang korupsyon, pero nandun pa rin yung iba't ibang mga political interest sa Prof. And dito na ba aakma yung mga swisyong naririnig natin na once and for all siguro para mapanumbalik yung tiwala ng taong bayan sa gobyerno natin, mag-resign na lang siguro yung lahat. Stop using ChatGPT. Nakita nyo, mga kababayan, nagkakaisa nga na isigaw ang labanan ng korupsyon, may sari-sarili namang political interest, may kanya-kanya namang mga manok, walang pagkakaisa. Pag nag-rally, wala naman, 50 lang pumupunta. Diba? Tapos nag-aaway-aaway pa. Tignan nyo po, mga kababayan. Diba? Tayo kasi may kanya-kanyang political interest Gusto nating sugpuin yung corruption, hindi naman nagkakaisa ang Pilipino. May iba't ibang kulay. Tignan nyo yung Nepal, Indonesia, Madagascar. Ang bilis nilang nabago ang sistema. Sa Korea, 24 hours, mga kababayan, napababa nila yung corrupt na kanilang prime minister. Dito, kitang-kita na, 10 bahay. 10 bahay sa Forbes Park. Tapos nakikipag-usap kung saan-saan. Bilyon-bilyon yung tinatawag sa telepono. Tapos gagawin pang star witness. Isang kayo nakakita ng big boss gagawing star witness. Magtuturo ng iba para hindi siya makulong. Iisa lang yung niya, ilalaglag niya. Sabi, si Saldi ko lang daw ilalaglag
magkaroon ng pagpili talaga ng para at least maging mapanatag yung pakiramdam ng ating mga kababayan sa mga nangyayari po ngayon, Prof. Yeah. Yun yung panawagan ng ilan, pero sa ganang akin kasi it's going to be more problematic, not only in the long term but also in the long run, if ever this will happen. So yan yung balita talagang galing po ni Prof. Froilan Kalilong, political analyst. Ano sinasabi ng mga tao? Ito po. Tama, sa mga ilang beses na pagrarally, wala akong nakitang placard nakalagay na resign Marcos, kundi karamihan sa placard nakalagay ikulong ang korap. Ang bobo talaga. Talagang di ba baba ang bangag na bangag na ito kasi ang nagrarally hindi para pababain siya kundi ipakulong ang mga korap. Sino? Hoy mga organizer ng rally, gayahin nyo ang nagrally sa Nepal, Indonesia para bumaba ang bangag na ong-ong na ito. Hanggat andyan yan, pagkatapos ang term niya, siya na may-ari ng Bangko Sentral. Nako po mga kababayan. Yari. Hindi nga sila na makapag-demand ng hair follicle test, take over pa. Hindi mangyayari sa bansa natin, karamihan mga duwag, iilan lang ang gustong palitan ang namumuno. Paano mangyari yan? Puro mukhang pera namumuno sa militar. Naku po. Darating ang time mangyari yan kasi galit na din ang mga taong nagtitimpi. Hindi kasi sugapa sa pera hindi kasi sugapa sa pera mga armed forces nila at di nabibili ng gobyerno. Ayun, yun lang. Yung kasi AFP sa Madagascar hindi tumatanggap ng pera. Yun yung sinasabi ng Imposible yan na mangyari sa Pinas. Pera-pera ang labanan dito. Hala ka. Karamihan sa Pilipino, sila sa pera. Kaya nga kahit magnanakaw na politiko, palaging panalo tuwing eleksyon. Naku po mga kababayan. Nakakagulat po ito. So yan po yung balita dito. Sa tingin nyo mga kababayan, na mga viewers, na mga taga-subaybay, anong masasabi nyo po sa reaction na ito? Posible ba na magaya ang Pilipinas sa Indonesia, Nepal at Madagascar na ang military ay nag-take over at umatras po yung pagsuporta sa gobyerno at talagang nag-rally po mga Gen Z at mga tao doon? Mangyayari ba sa Pilipinas yan mga kababayan? Kung kanya-kanya ang kulay, kanya-kanyang mga political interest ang isinusulong, doon kasi sa ibang bansa mga kababayan, alam nila kung sino ang kalaban nila. Alam nila kung sino yung kaaway nila. Pero dito, pati sarili inaaway kasi hindi niya alam kung sino kaaway niya. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Kung iisang kulay lang mga Pilipino, baka hindi tumagal ang labanan ng korupsyon. Yung gusto nyong mapababa, 24 hours kaya nyo kung magkakaisa kayo. Pero kung hindi, wala. Kasi nga, ang labanan pera, sa'yo yan, tumahimik ka. Ito, sungal-ngal ko, 1 billion sa'yo, tumahimik ka. Sa'yo, 5 million, tumahimik ka. Ikaw, mayor, tumahimik ka. Governor, tumahimik ka. Ikaw, congressman, tumahimik ka. AFP, ito ang 15 billion, tumahimik ka. Tapos ang laban. Kaya pala tahimik daw si Brownie. Nasungal-ngalan. Yung sabi ng komento. Mga kababayan. Kaya ano masasabi nyo? I-like nyo po ang video natin. I-share nyo po. I-subscribe nyo po mga kababayan ko. Para lalo kayong makabalita. Kuha ng mga information sa nagaganap na issue sa lipunan, lalong-lalo na sa korupsyon na ito. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.